patuloy tayo sa ating pinag-aaralan tungkol sa 1689 Confession. At nasa ano na tayo? 22nd lecture. So, do lecture 22, pero ang ano nito, ang chapter nito sa 1689, chapter 10. So, tungkol sa effectual call. Nais ko magsimula sa tanong. Sino sa inyo na pagka galing halimbawa sa trabaho o pagka galing mula sa eskwelahan at muli niyong nabisita ang inyong cellphone ay mayroon kayong mga missed calls? Diba? Pupula yan sa inyong phone app. At kung ilan yung nag-miss call, makikita nyo yung number doon. Tapos when you click on it, ay makikita nyo sino yung mga nag-miss call. And sometimes, the calls that you have missed are unknown numbers. So, hindi nyo alam kung sino. Dahil sa panahon natin ngayon ay hindi na tayo ganoon kahilig mag-save ng phone number dahil sa messenger. So, nagkaroon kami ng parang team meeting because may mga pagkakataon na tumatawag ang boss and nagiging miss call siya. Nagiging miss call. So, hindi nasasagot yung tawag ng boss. Sa call center terminology, meron kami tinatawag na kung tawagin ay abandoned calls. So, yan ang wag na wag gagawin. Yung may tumatawag ng customer, tapos hindi siya masasagot. So, ang tagal niyang nag-aantay sa queue, and then hindi siya nasasagot. So, sa mga inbounders yon, sa mga inbound calls. So, sa part naman ng management o ng production, ay may pagkakataon na kung saan ay hindi namin nasasagot ang tawag ng boss. No? Kahit pa nasa loob kami ng office, hindi namin nasasagot. So, ang isa ay nag-joke na sa kaka-scroll daw niya sa social media. So, andyan ang Facebook, andyan ang Instagram, meron akong bagong na-discover, yung Thread. Yung pala ay extension ng Instagram. So, ang dami itong madrama, no? Pero, nagbabasa lang ako ng mga iilan. And TikTok, sabi niya, dahil sa mga scroll niya na yon ay hindi niya napapansin na hindi niya nasasagot yung tawag ng boss niya. So, sometimes pa, ang ginagawa natin sa ating mga telepono ay we are turning on the DND. Ano yung DND? Do not disturb. Diba? Or sometimes you put a note in your messenger, diba may note na yung messenger, nalalagyan nyo ng parang no parking na sign. Pero ang ibig sabihin doon ay don't chat, don't call. Do not disturb. Right? Sino kaya sa atin ang namimiss natin ang call ng ating Panginoon? Dahil sinasabi sa isang talata ng Hebrews chapter 3, buksan po natin. Sa isang talata po ng mga Hebreo sa kabanatang 13, okay. Sa mga Hebreo, kabanatang 3 pala, kabanatang 3.
Sa talatang 15, ganito po ang ating mababasa. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Hebreo 3:15. Yan po ay may direktang pag-uulit mula po sa isang talata din ng mga awit. Today, if ye have heard His voice, harden not your hearts. Well, yan tinagalog na. So, ang pinag-aaralan natin last week, tumatawag ang Diyos sa lahat ng tao. Ang tawag natin doon, general call, external call, or gospel call. Lahat ng tao, madidinig niya yung gospel sa iba't ibang paraan, galing sa iba't ibang grupo, hindi lang Baptist, hindi lang born again. Madidinig ang tawag ng ebanghelyo sa lahat ng mga pagkakasangkapan. Yan. Kaya ang tao, kahit hindi siya nagsisimba, kahit hindi siya dumadalo sa mga gawain, ay may kaalaman siya konti, kahit konti. Alam niya na may Bible, alam niya na may Jesus, na yung Jesus na yun, pinako sa krus. Alam din niya na ang sinasabi ng mga relihiyon, yung ginawa ni Kristo sa krus ay para maligtas yung mga tao. Alam nila yun. Salamat sa gospel call. Then tumatawag ang Diyos sa lahat ng tao. So they have heard God's call. But tama yung text. Ang nagiging response ng madaming mga tao, lalo na ng mga hindi tumatalima sa salita, ay pagmatigasin ang puso. Yan ay may pagkakapareho na yamang ang tainga naman natin ay lubhang matalas, mabilis tayo o sensitibo tayong makadinig ng mga ingay. Kung minsan pa nga, ang away ng mag-asawang kapitbahay ating naririnig dahil sa talas ng ating tainga. Ngunit may pagkakataon, bagamat ganon ang talas ng ating tainga, may pagkakataon na kapag tumawag ang ating mga magulang, tinawag ka pa sa iyong pangalan, at ang kasunod ng tawag ay isang utos, ay itinuturing nating tayo'y walang narinig. Kung minsan, kinakailangang ulitin ng magulang ang kanyang pagtawag, ikalawa o ikatlong beses. At masasagot lamang natin ng isang pabalang na sagot. Oh! Bakit? At hindi tayo susunod. Kung susunod man, ay may halong pagdarabo. Ginagawa natin yan sa tao na nakikita natin. At mas lalo yang nagagawa sa Diyos kapag tumatawag ang Diyos sa mga tao. At minsan din tayong lumabag riyan. Dahil bago tayo tumalima sa tawag ng Ebanghelyo, ay makailang beses natin o makailang ulit nating tinalikdan ang tawag. Ipinagsawalang bahala. Ipinagkibit balikat. Hindi ko alam yan. Pero alam natin na may tawag. Pero ano yung point? Ano yung point? Walang masisisi ang tao sa Diyos dahil tumawag siya. Tumawag siya eh. At alam mo na sa kanyang pagtawag, hindi ka lang niya basta tinatawag na, halika, tinatawag kita para maging masaya ka. Halika, tinatawag kita para bigyan kita ng aliw. Halika, tinatawag kita para solusyonan ko ang iyong mga problema. Alam natin na ang tawag ng ating Diyos sa Ebanghelyo ay para ikaw ay iligtas mula sa iyong kasalanan. Teka, bakit pa? Sunday school wala to, no?
Ako nangangaral. Pero yun yung tawag na yun. At pinag-aralan din natin last week na may klase ng tawag na hindi mo matatanggihan. At tawag natin dyan, effectual call or efficacious call. O tinatawag na sa traditional na tawag, irresistible grace. Alright. At napaliwanag din natin na pag sinabing irresistible grace, uri ito ng tawag na sa kadulo-dulo, alright, sa kadulo-dulo'y hindi mo kayang talikdan. Makapangyarihan ng tawag na anupat ang tao'y matatagpuan na mananampalataya kay Kristo. At tayo ay napasa ganang ganyan. Napunta tayo riyan. Na sa umpisa, ayaw natin sa mga Bible study, sa umpisa, ayaw natin sa mga ganitong gawain na wala naman tayo mapoporbetsyo, wala naman tayo makakamal na pera, di naman tayo kikita dito. Subalit dahil nga sa pagkamakapangyarihan ng tawag, galing sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay tumugon ng pagtanggap. Kaya alam nyo, ang ating pagtawag sa Panginoon para maligtas ay tugon natin sa kanyang tawag. Dahil siyang naunang tumawag. Sa ganang ating sarili, hindi tayo maliligtas. Kaya nga anong sabi ng Roma, dyan natin titingnan, pag tinignan natin ng Roma 3, dyan natin makikita na ano pat wala talagang kalayaan ang kalooban ng isang taong namatay sa kanyang pagsalangsang sa Diyos na tumugon sa tawag ng Ebanghelyong tunay na may bisa lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung babasahin natin sa isang talata sa Roma 3, ang bersikulo ay 10 o 10. Ayan. Hanggang 12. Babasahin ko sa Tagalog. Gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. No one is good, no not one. Kabaliktaran ng awit na there's not a friend like a lowly Jesus. No not one. Doon pinatutungkulan, walang ibang magliligtas kahit isa, kundi si Jesus. Dito, walang matuwid, wala kahit isa. Except Jesus Christ. Isa lang ang taong nabuhay na sakdal. Bagamat ating mababasa sa lumang tipan na may isang taong nabuhay ng perpekto at yun ay si Job, pero description yun ng writer. Tayo may matatawag tayong perfect eh. Sige, mag-isip ka ng taong lubha mong ginagalang. May tao kang makikitang perfecto eh. Hindi mo nakita kung paano magalit. Hindi mo nakita kung paano masagad. Hindi mo makita kung ano ang ugali niya sa ibang mga bagay. Pero sa sukat ng iyong pagkilala o pagkakilala sa kanya, alam mo, meron talaga. Pero sa sukat ng iyong pagkakilala sa kanya, masasabi mo ang taong ito ay walang kapintasan. At may mga pag-uutos din sa Biblia ang ganyan. Matagpuan tayong walang kapintasan. Walang kapintasan sa harapan ng tao. Pero sa harapan ng Diyos, meron kang kapintasan. Alam natin yun. Sa atin palang isipan, mayroon tayong mga kapintasan. Matatagpuan tayong may kapintasan, mga kapatid. Pero sa konteksto ng pagtanaw ng tao, kaya nating maging mabini sa ating mga pag-uugali. Kaya nating maging maginoo sa ating mga gawi. Hindi baga, kaya nga tayo narito at nag-aaral para mapanday natin ang ating mga gawi, ang ating mga pag-uugali. Sabi rito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang makatatalastas. Ang ibig sabihin ng walang makatatalastas, walang makaalam. Walang makakaalam ng kung paano maligtas. Walang makakaalam kung paano lumapit sa Diyos. Di ba? Minsan, matatanaw mo ang dapat mong tunguhin ay naroon lang, ilang metro lang ang distansya. Ngunit may nakaharang na bangin.
Paano ka ngayon makatatawid doon? Kaya, nakikita natin ang paraan kung paano maligtas. Pero sa pagiging patay natin, wala tayong kakayanang makatungo doon sa ganang ating sarili. At sabi diyan, walang humahanap sa Diyos. Totoo yan. Sino sa atin ang naghanap sa Diyos? Yung totoong naghanap sa Diyos. Di ba? Kung wala ang Espiritu Santo, wala. Sabi pa sa talatang 12, silang lahat ay nagsilihis. Dapat pala to, tayong lahat ay nagsilihis. Magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Kala na iba kasaysayan na history, pero kasaysayan yan. Yung saysay, walang saysay. Kasaysayan. May ganyan Tagalog eh. Kaya akala nila nawalan ng history, nawalan ng kasaysayan. Wala ng saysay. Kaya nga sa makabagong salin ng Bibliang Tagalog nakalagay, sa pare-pareho o magkakasamang nawalan ng kabuluhan. O, sa mas malalim, nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, ano ang importansya, mga kapatid, ng effectual call? Kung wala yan, kahit tawagin kang general call, ay, hindi ka malilig. Kahit yung willingness mo natin na tumalima sa Diyos, lahat biyaya. Lahat biyaya. Di natin sasabihin na walang pagkontrol ng Diyos sa isip. Meron. May pagkontrol ng Diyos sa isip natin. Tinama niya yung dapat isipin natin. Kasi, nung natanggap natin ang isipan na ito mula sa original na kasalanan ni Adan, this program. Alam niyo yung this program? Hindi ka gumagana sa paraang dapat kang gumana. Hindi ba nilikha ng Diyos ang tao para magbigay ng pinakamataas na pagpuri sa Kanya? Hindi naman niya nagagawa ng tao. Kaya ibinabalik ng Diyos yung isipan ng tao na ang disenyo nagbibigay ng mataas na pagpuri sa Kanya. Kaya ang effectual call ay soberanong gawa ng Diyos na inilalapit niya ang Kanya mga pinili na magkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabago ng Espiritu Santo. Kaya dyan papasok yung tinatawag nating regeneration or born again. Ano ba ang solusyon kung ang problema ay patay ka? Doon lang natin yung titingnan sa anggulong yaon. Ano ang lutas sa suliranin kung ang suliranin ay patay ka? Kailangan mong mabuhay. At yan ang tinatalastas ng ating Panginoon kay Nicodemo sa Juan Kabanatang 3. Maliban ng tao ay maipanganak sa Espiritu, di siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. At narito, ang ating Panginoong Jesucristo, kaya niyang tinatalastas kay Nicodemo sapagkat tinatawag niya mismo si Nicodemo sa tunay na landas ng kaligtasan. Ipinapaliwanag ni Jesus. Naghahanap ka ng daan na ang patungo ay kaligtasan, narito na sa iyong harapan. At yan ay ang ating Panginoong sa Kristo. Nakaranas ba tayo ng effectual call? Na binigyan tayo ng kakayanang manampalataya, magtiwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong sa Kristo. Sana, kung nakikita natin sa ating sarili, naku, nakaranas niya. That's fine. That's okay. Why? Because you may now heed the call.
Encouragement to, mga kapatid. Kung matagpuan mo ang sarili mo, hindi pa ako tinatawag ng Diyos para maligtas. O ngayon, tinatawag ka na. General call ito. Pero, ipanalangin mo ang effectual call. At maniniwala ako, hindi ipapanalangin niya ng hindi binuhay. Hindi ipapanalangin ng hindi binuhay ang Espiritu na siya'y maligtas. Kaya pag may taong naghahanap ng kaligtasan, hindi yung kaligtasan na kasi para sa sarili niya. May klase ng taong naghahanap ng kaligtasan para sa kanyang sarili lang. Ang isang example niyan ay yung mayamang bata na lumapit sa Panginoong Hesus at nagturo ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas. So kahit sa panahon ni Jesus, issue nila ang kaligtasan. Pinag-uusapan nila ang soteriology at ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang mga kautusan ng una. At ang tugon ng mayaman ay, Ginoo, mabuting guro o rabay, nagawa ko na po yan nang walang kapintasan. Ang ganda ng description. Umayon pa sa Jesus, oo nga. Oo nga. Pero ang tugon ni Jesus may sarkasam. May pagsampal sa katotohanan. At ano yung pagsampal sa katotohanan na iyon na kung saan ay ating nakita at nabasa sa mga ebanghelyo? Sabi ni Jesus, sige, nagawa mo na pala ang kautusan. Humayo ka at ipagbigay mo sa mga dukha ang yaman mo at sumunod ka sa akin. Hindi ba naglulupaypay yung bata na mayaman at siya'y talagang malungkot na malungkot sa sagot ni Jesus? Bakit? Hindi niya nakuha yung gusto niyang sagot sa Panginoon. May lumalapit sa Diyos na ang gusto niya, pasusunurin yung Diyos sa kanya. At yung ganyang klaseng paglapit sa Diyos, hindi naghahanap ng kaligtasan yon. Kung ang batang ito ay talagang mayaman sa pananampalataya, hindi niya ipagpapalit ang pagsunod kay Jesus sa pagtatago ng kanyang kayamanan. Umuwi ang kabataan yon sa kanyang tahanan na mayaman, ngunit walang Jesus sa kanyang buhay. Kaya kapag siya ay namatay sa ganoong kalagayan, hindi siya ililigtas ng yaman niya sa galit ng Diyos. Di ba nakikita natin, hindi talaga lahat, tama sabi ni Jesus sa Mateo 22, hindi lahat, ang lahat ay tinawag, pero iilan lamang ang pinili. At doon sa iilang pinili na iyon, tatawag ang Diyos para sila ay iligtas. Kaya ano ang doktrina ng irresistible call? Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili na magkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagbubuhay na muli ng Espiritu Santo. You need to be born again. Before anything else. Maraming programang church na to. May mga Sunday school, may mga Bible study, may ministerial training, may Friday class. Pero sinasabi ko sa inyo, walang saysay ang lahat ng yan kung nalaktawan mo ang pagiging born again. Kaya ano po ang pinakauna sa lahat? Ang pinakauna sa lahat, asikasuhin mo ang sarili mo kung ikaw ba ay born again. At ang tutugon sa issue na yan, tinawag ba ako ng Diyos? Kasi may pagtawag ang Diyos. At nangyayari yan kapag tayo ay nasa proseso na ng regeneration. Ngayon, pag-usapan natin yung mga tumututol. Mga tumututol sa doktrina na mayroong effectual call. At
binibigyan natin ng tugon yan tungkol dyan sa mga pagtutol na yan sa umagang ito. Una, may nagtuturo na ang effectual call daw, alright, tinatanggihan daw nito ang free will. Ang nagtuturo niya, syempre, Arminian. Hindi daw totoo ang effectual call. Bakit? Kasi, lalabas, walang free will yung tao. Eh, di bang ibig sabihin ng effectual call, hindi mo matatanggihan yung tawag. Pag ikaw ay tinawag ng Espiritu Santo, wala kang magagawa kundi tumugon. Wala kang magagawa kundi maligtas. Teka. Bakit yung tinitake na negative yun? Bakit kayo makikipagtalo sa mga naniniwala sa effectual call? Yamang maganda naman yan. Diba? Sabi mo, tatawagin ka ng Diyos para hindi ka umayaw sa kaligtasan. Hindi totoo yan. Ayaw mo na. Ayaw mo. Ha? Pero hindi naman yun yung yung free will kasang usapin dyan. Ang kanilang argument, parang robot daw ang tao. Kung totoo man yan, parang robot daw ang tao, wala pala siyang kalayaang magdesisyon sa sarili niya. Sino bang nagsabi na nawawala ang pagdedesisyon ng tao dahil lang may effectual call? Sino bang nagsabi no? Ha? Ang tugon natin, bagamat totoo na ang effectual call ay nagtuturo na walang taong kayang piliin si Kristo. Totoo yun. Hindi ka pwedeng magkaroon ng paniniwala sa letter I, tapos di ka naniniwala sa letter P. Magkakasama yung limang yan. Kaya kapag naniniwala ka sa irresistible call, ibig sabihin naniniwala ka rin may total depravity yung tao. So, dyan nila tayo binabayo sa aral na yan. Kung totoo daw ang effectual call, ibig sabihin walang kalayaan pala ang taong magdesisyon sa ganang kanyang sarili. Totoo nga na tinuturo natin na walang taong kayang piliin si Jesus, pero tatandaan natin, dahil yan sa depravity ng tao. Na sa depravity ng tao, iniiwan ito ang lahat ng tao na patay sa kanyang kasalanan at walang kakayanan na gumawa ng anumang mabuti sa paningin at sa harapan ng Diyos. Diyan nang gagaling yung aral. Sinasabi kasi ng Biblia, nang dahil sa pagkamakasalanan ng tao, nawalan ng kakayanan ng tao na gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos at ang sukdulan nun ay nawalan ang tao ng kakayanan na piliin ang maligtas siya. Sabi ng Biblia, ang gumagawa ng kasalanan mapupunta sa kapahamakan. Yun yung ginagawa ng tao araw-araw, di ba? So ano ang pinipili ng tao araw-araw? Ang pinipili ng tao araw-araw, pinipili niyang mapunta sa impyerno. Bagamat ayaw niya ng konsepto ng impyerno. Pero ang gawa, dun pumupunta. Kung ganun kasira ang ulo ng isang tao, dahil sa kanyang pagkamakasalanan, ipagkakatiwala ko ba sa desisyon kong maligtas? Hindi ko gagawin yun. Bakit? Maiwawala ko yan anytime. Pag na-miss ko ng gumawa ng kasalanan uli, nandiyan ang mga fuel, nandiyan ang mga materials, nandiyan ang call of temptation. Sino ba sa atin na hindi natin alam ang consequence ng ating gagawin? For example, yung nag-iisip na hindi naman siguro ito malalaman. Pero alam niya na kapag nalaman, ano yung mga mangyayari. Pero bakit dun pa rin siya nahulog? Ang sagot,
Dahil nga ang tao ay may total self-knowledge. Ano pang sinasabi ng mga taga-Efeso, sulat ni Pablo sa Efeso, sa kabanatang 2, ang versikulos ay 1 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Lalim lang, pero ang ibig sabihin lang niya, nature. Nature. Nung wala pa sa atin ang Panginoong Jesucristo, ang nature natin, we love sin. So much. We love sin. Di ba bigyan ko ng example. Di ba ang ganda ng konsepto ng kasal? Na ikaw babae, dala mo ang apelido ng lalaki mong mahal. Na ikaw lalaki, maituturing mong iyo ang babae. At legal kayong magsasama sa isang bahay, sa isang tahanan. Di ba may masama ba sa marriage? Wala. Napakaganda. Para kilalanin ng madla ang inyong pagsasama na itali kayo sa sumpa ng kasal. Bakit ang daming taong nag-i-enjoy sa live-in? Bakit ang daming taong proud na live-in sila? Anong karangalan doon? Pero tinan mo ang kahunghangan ng kaisipan ng tao ngayon. Iniiba. Ano ba bang pagkaganyan ka, wow, you're brave. Naglantad na ako ay lalaki ngunit may pusong babae. Naglantad. Wow, you're so brave. Halika, parada tayo sa June. Diba? Anong karangalan mayroon doon? Meron sa mga taong makasalanan. Bakit? Ang puso kasi ng makasalanan, tutulan ng Diyos. Tutulan ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa bibig natin, bawal yan. Bawal yan. Lalaki, babae lang ang sinasabi ng Biblia. Bawal yan. Tingnan mo yung mga reaksyon nilang gat-nagat sa'yo. Pero totoo, galit sila dun sa pasimunong nagsabing bawal yan. Dahil ang totoo, ang taong makasalanan, galit siya sa Diyos. Kaya huwag niyo rin personalin. O dyan, nag-evangelism kayo, kinagagalitan kayo, galit siya sa Diyos. Tanging isipin nyo, pag hindi yun ang pinag-uusapan nyo, okay kayo. Okay kayo eh. Magkasama kayong kumain, huwag lang kayo mag-usap tungkol sa reliyon. Kaaway kayong dalawa. Mga kapatid, tayo kasing mga Kristiyano, di natin na paghihiwalay yun. Hindi natin pwedeng sabihin na ang pag-evangelism ay trabaho lang ha. Hindi tayo ganun. Nakakabit sa atin ang imaheng Kristyanismo sa lahat ng aspeto ng ating ginagalawan. Kaya ang pinakamahusay, kung ikaw ay makikipagkaibigan, ng pakikipagkaibigang tunay, gawin mo yan sa kapwa mo na mananampalataya. Ano ngayon ang tugon natin? Hindi nga pwedeng free will dahil patay nga ang tao sa kasalanan. At ang punto dyan, ang effectual call, hindi niya dinidisable ang ability ng taong piliin si Kristo, kundi binibigyan pa niya ng kakayanan. Sabi ang effectual call, pag naniwala ka sa effectual call, bakit? Ibig sabihin, walang kakayanan ng tao. Inaalis niya ang kakayanan ng tao na piliin si Kristo sa kanyang sarili. Ang effectual call, pinapaniwalaan na ang tao
ay kailangan muna na may kumilos sa kanya na hindi siya upang piliin niya ang Panginoon. That's the point. That's the point. Ang effectual call, hindi niya inaalis yung kalayaan ng taong piliin si Kristo. Binibigyan niya ng kalayaan pa nga. Yan nga yung tema ng camp natin eh. Ang sino mo na kay Kristo, malaya na. Bakit? Inalis yung hindi mo ikinalalaya. Kaya makakatanggap ka na sa Panginoong Yesus. Makakalapit ka na sa Kanya. Makakasangguni ka na sa Kanya. Kaya kung meron mang pinakamagandang turo patungkol sa paraan ng kaligtasan, ay yung maniwala ako na sa Jesus ay tatawag sa akin at bibigyan ako ng kakayanang tanggapin siya. Yun. Dahil kung ititiwala ko yan sa aking kakayanan, maiwawala ko yan. Maiwawala ko yan. Parang anumang mahalagang bagay sa'yo na hindi mo naingatan, maiwawala mo yan. Ang bagay na meron ka, pag natulog ka at nakawin ng iba, wala kang magagawa. Kung iaasa mo sa will mo ang pagiging ligtas, hanggang kailan ka willing? Yun yung question. Hindi baga ikaw, may gusto ka ngayon, maaaring bukas sa makalawa, nawawala yun. Kaya tama yung sabi ni Benentel. Mali daw yung minamahal ka araw-araw, kundi pinipili ka araw-araw. Bakit? Kasi hindi araw-araw mahal mo. Hindi yung point niya eh. Buti siya nakakaintindi ng depravity, ano? Pero dahil sa covenant, kahit umaayaw ko sa'yo, ikaw pa rin ang pipiliin sa araw-araw. Pag-aaralan ko uli na mahalin ka, magustuhan ka. Diba? Totoo yun. Totoo yun. Buti si Benin naiintindihan yun. Ipalagay natin sa kaligtasan. Araw-araw ba, mahal mo ang Diyos? May mga pagkakataon, narinig natin, practical na mga preaching natin dito. Na alin? Kapag ka ikaw ay matinding sinusubok, bumibitaw ka eh. Kung tutusin nga, ayaw mo pang magsimba. Di ba? Ganyan ang nagaganap sa atin. Ano ang sinasabi ni Ikalawang Timoteo 1:9? Ito ating mababasa. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya yung pagtawag sa'yo, hindi random call. Alam niyo yung random call? Hula number. Swerte kung ikaw ay matawag. Hindi. Nakatala na pala. Buhat pa sa mga panahong walang hanggan. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya ang pangalan mo, bago ibigay sa iyo ng magulang mo, nakasulat na. Ganyan kainam, ganyan kaganda ang pangalan mo. Rapture na ba? So, ikalawang pagtutol, ang effectual call daw, ay hindi daw ito fair. Usaping fair naman. Bakit? Dahil daw hindi daw para sa lahat. Hindi fair yan kasi hindi para sa lahat eh. How do you define fairness? Sabi, pag binigay daw sa isa, dapat ibigay daw sa lahat. Ha? Kapag daw inalok sa isa, dapat daw ialok sa lahat. Okay, ganito. Halimbawa sa konteksto ng teacher. Mga teacher tayong kapatid. Pag ba binigyan mo ng 100 ng isang tao dahil masipag siya, bibigyan mo ba sa lahat ng estudyante mo yun? Ganyan ang fair eh. Yun yung definition na ng fair eh. Kaya mali yun. Ang definition ng fair, ibigay mo sa kanya ang nararapat sa kanya. Tama? Yun yung fair. Ngayon, pag ibibigay ng Diyos sa atin ang nararapat sa atin, alin yung nararapat sa atin?
mapunta tayo sa impyerno. Ngayon, yun yung nararapat sa atin, pero ang ginawa ng Diyos, tumawag siya ng taong nais niya para i-absuelto doon sa nararapat sa kanya. Ngayon, ang sasabihin, hindi na fair. Teka, di ba nga nilinaw na natin? Ang fair, ibigay sa'yo ang dapat sa'yo. Bigay sa'yo ang dapat sa'yo. Ngayon, kapag hindi binigay sa'yo ang dapat sa'yo, unfair na ba yun? Pwede pa din. Pwede. Dapat bagsak siya. Hindi mo binagsak. Bakit di mo binagsak? Kaya tatanungin mo yung bakit. Tatanungin mo, syempre may reason yun. Ganito. Ibibigay ng Diyos sa lahat ng tao ang dapat sa Kanya. Ang ginawa ng Diyos, doon sa mga taong gusto niya, na ayaw niyang makaranas ng kapahamakan na yon, nagbigay siya ng pang-absuelto sa mga yon. Para hindi nila sapitin yung dapat. At sapitin ng iba na inilagay niya ron sa makatwid ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi pagiging unfair ang pinakita ng Diyos sa part na yon, kundi nagpakita siya ng pagiging maawain, mahabagin. Giba ang mga ulo ng nagsasabi nito. Pangalawang objection. Kaya walang obligasyon ng Diyos sa lahat ng tao. Malinaw yan. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ito yung kagandahan sa Diyos. Nung nilikha ng Diyos yung tao, kung tutusin, dapat ganito lang eh. Nilikha kita para purihin mo lang ako araw at gabi. Dapat ganun eh. Creation-creature relationship. Pero alam niyo ang kagandahan ginawa ng Diyos? Nung ginawa niya ang tao, nag-establish siya ng covenant sa tao. Na kapag ako, genius mo, bibigyan kita ng reward. Hindi naman niya kailangan ganyan yun eh. Nakikipagtipan ng Diyos. Gumawa siya ng tao para makipagrelasyon din sa tao, makipag-ugnayan din sa tao. At ang Diyos natin, hindi covenant breaker. Kaya kahit ilang beses o makailang ulit nating binrake ang covenant, paulit-ulit nire-restore or nire-reinstate ng Diyos ang kanyang covenant sa mas malalim na kaparaan. Hanggang dumating sa pinaka-ultimong katugunan na si Kristo pala ang aayos ng iba. Kaya ang sagot natin, ang pagtawag ng Diyos na mabisa ay pure grace. At ginawa niya ito dahil siya ay sovereign. Kaya ano? Bakit siya pinili mo? Bakit ako hindi? Pasagutin natin si Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 9. Okay, basa. Romans chapter 9. Ang talata ay mula 20 hanggang 21. Babasahin ko muna sa verse 19. Kausap ni Pablo ang mga taga-Roma. Sasabihin mo nga sa akin, bakit kumahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Ano kung ang Diyos, ay verse 21, o wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahiya? Ano kung ang Diyos ay inibig na iahayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira? Sasabog ang kaisipan ng ang kumukontra dito, mga hindi nag-aaral ng Bible. Kasi naturally, Arminian yung tao eh. Kaya ang default theology niya ganito, ang Diyos mabait sa lahat. Default theology yan. Ang tao, pinanganak yan hindi masama. Default theology yun. Ang tao, meron niyang sariling kapasyahan kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Default theology yan. Binasa yung Romans 9.
Sabi mo, Bible believer ka, di ba? O, hindi mo tatanggihan yan. Yung linaw ng Romans 9 eh. Sino daw tao ang kokontra sa Diyos at sasabihin niya sa Diyos, ba't mo ako ginawang ganito? At sabi pa ng 21, hindi ba ang pattern, alam niyo yung pattern, yung nagagawa ng mga banga-banga, yung naghuhulma ng putik at ginagawa niyang baso, ano-anong mga material na seramiko, ginagawa niyang mga ganon. Pwede ba daw sabihin ng palayok sa kanyang namamalayok, ba't mo ako hinugis na ganito? Hindi ba may kalayaan ng magpapalayok na hugisin sa ganang kanyang gusto ang kanyang putik na hinuhulma at hindi makokontra doon ng ginawa? Kung gusto ng magpapalayok na gumawa ng banga tapos babasagin pagkatapos, karapatan niya yun. Kaya kung ang Diyos ay gagawa ng tao at gusto niyang ipahamak, karapatan niya yun. Dahil Diyos siya at siya ang gumawa. Pero, ang salaysay sa atin ng Biblia, hindi masama ang Diyos na ganun. Bakit hindi masama ang Diyos? Kasi nga, tumawag nga siya sa lahat eh. Kaya kung tayo pupunta sa Korte Suprema ng Kalangitan at sasabihin, hindi ko po narinig yan. Talaga? Papakita ko sa iyo ang lahat ng mga taong kumatok sa bahay mo. May saksi ni Jehovah, may iglesia, may dating daan, may baptist pa, yan, pinakatotoo, di ba? Lahat yan, hindi mo pinatuloy. Lahat yan, ako. Yan ang sabi ng Panginoon, di ba? Kaya nga may kwento. Isang tao na nagmamahal sa Diyos, na naginip, sinabihan siya ni Kristo, mamay, bukas, dadalaw ako sa bahay mo. At paghanda mo ako. Kaya kung todo ang linis sa bahay, at pag kinabukasan, pumunta ang pinsan, kuya, nasunugan ako, ba pwede ka muna tumira, wala akong mapunta. Huwag muna, darating may bisita akong dadating. Hanap ka muna ng evacuation center. May dumating, pulubi, nangupo ko, peningin po ko, bigyan niyo po ng pagkain. Ay, doon ka muna sa kapitbahay. Ha? May bisita ako dadating. Kakatok. Patuloy po, wala na po talaga akong wala akong damit. Doon ka muna, hanap ka lang dyan sa mga tindahan. Hindi dumating si Jesus. Na inaasahan niya. At muli-muli sa kanyang panaginip, sabi, Panginoon, hindi ka naman dumating. Ano sabi daw ng Panginoon, 3 beses akong kumatok sa iyo. Hindi mo ako pinatuloy. Anong ibig sabihin mo? Itong mga ahente ng Diyos, mga mangangaral, na kumakatok sa iyong puso. Ang totoong kumakatok sa puso mo, kami, yung mga nangangaral. Di mo naman pinatutuloy. Ang totoo, ang hindi mo pinapatuloy doon, si Jesucristo. Dahil ano ba yung mensaheng dala nila? Mensahe ng Panginoon. Hindi baga pag nag-aaway ang dalawang bansa, pinapauwi yung ambassador sa bansa niya. Parang ang gusto mong sabihin noon, ayaw na namin sa bansa mo. Kasi yun yung kumakatawan eh. Kaya mga ngaral, kumakatawan kay Jesucristo pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pagdating lang sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi sa ibang bagay. Kaya, bakit unjust ang Diyos? Bakit unfair ang Diyos? Tinawag ka naman. Di ba? Bawat kanto naman ng lugar nyo may simbahan. Sa TV, pinintulutan ng Diyos, makarinig ka ng mga channel na nagpipreach ng gospel kahit may adulteration, at least may gospel. Bakit mo ngayon sasabihin yung Diyos, hindi mo kasi ako ineffectually called? Ang point, naiintindihan mo naman yung tawag, di ba? Naiintindihan mo kung paano maligtas, di ba? O. Ano ginawa mo? Hindi po ako tumugon. Bakit di ka tumugon? Dahil kasi wala akong Espiritu Santo. Hindi yon. Hindi mo kasi gusto. Tama siya. Ang pagiging just ng Diyos, binibigay niya sa tao ang dapat nilang sapitin. Pero kasama din sa pagiging just ng Diyos, na siya ay magpawalang sala.
Kaya dalawang Tagalog ng justification, pagpapawalang sala o pag-aaring ganap. Pinawalang sala ka dahil kay Kristo. Hindi ka naman basta, sige, kakalimutan ko na lang yung kasalanan mo. Yung kasalanan na lang ng iba. Hindi naman ganun eh. Yung kasalanan ng mga pinatawad ng Diyos, pinagbayaran kasi ng iba. Kaya ang totoo, nagawa pa rin ang dapat mangyari. E pwede ko bang sabihin sa Diyos, dapat lahat tinawag mo. Ba't mo sasabihin yun sa Diyos? Ang unang tanong, sino ka ba? Ano ba ang kredibilidad mo? Naging ganap ka ba sa buhay mo? Naging sakdal ka pa? Pwede ka magtanong sa Diyos kung ganun ka. Eh, hindi naman tayo ganun. At walang sino man ang ganun. At ikatlo, huli, kaya ayaw nila sa effectual call. Kasi daw, nililimitahan daw nito ang pagiging maibigin ng Diyos. Kasi nga, hindi pala lahat. Hindi pala lahat tinawag. Hindi lahat ng tao mahal ng Diyos. Yan ang konklusyon. May mga nagsasabi na hindi daw equal ang pag-ibig ng Diyos dahil hindi lahat dinadala niya sa pananampalataya kay Jesus. Pero ito ang totoo. Ang Panginoon po, mayaman sa pag-ibig. At sa pagiging mayaman niya sa pag-ibig, iba't ibang klase ng pag-ibig ang nararanasan ng lahat ng tao. Pero lahat ng tao nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ang tawag dyan ni R.C. Sproul, di ba? Yung mga different love of God na nagmamanifest sa lahat ng tao. God's love manifests in different ways. Yung iba na mga magsasaka, pinadadalan ng Diyos ng tubig ng irigasyon. Pinapaulanan ng Diyos sa langit. Binibigyan ng magandang pag-ani. Kaya sabi ng isang kapatid kahapon, Brother Joshua, i-celebrate nyo ang November 25. Reform to. Yung fiesta. I-celebrate nyo. Sabi nyo. Kasi Thanksgiving Day yan ang bayan nyo. Sabi nyo. Okay. So, sabi ko kasi, sa mata ng mga taga-Angono, hindi namin mahihiwalay na ang araw na ito ay para kay San Clemente. So, hindi yan maiisip ng mga taga-Angono. Eh, ganyan ang theology ng redeeming the culture. Yung maling ginagawa, palitan lang para maging pwede na. Ganyan ang redeeming the culture. So, isa yan sa mga palaisipan. Now, hindi pa tayo pwede magsabing hindi ako naniniwala o naniniwala ako. Kasi bago yun eh. Ganyan po tayo magtrato mga kapatid. Pag bago sa pandinig natin, huwag nating harangan ng default theology. Pag-aralan muna natin. Bago tayo sumagot. Tama ba yung gano'n? Pag-aralan. Research, basa, di ba? Tingin sa mga namatay na tao. Sila John Calvin, sila Spurgeon, kung ano yung sinasabi nila tungkol. Pero mga kapatid, lahat po ng tao, nakakaranas po yan ng pag-ibig ng Diyos. Mateo 5:45. Ganito po ang ating mababasa. Mateo 5:45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa parehong masasama at sa mga mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Biyaya yan, di ba? Yung maulanan ka, di ba? Magtampisaw sa, di ba? Biyaya ng Diyos yan. Yung nasisikatan ka ng araw. Nanonood ako ng documentary. Sabi ng mga nasunog sa ozone disco noong dekada 90, hindi nila alam na hindi na pala sisikat ang araw sa tanang. Hindi nila alam na hindi na pala sisikat ang araw sa kanila. Namatay sila nung gabi yun. Kaya araw-araw, pag dininat mo yung mata mo, alright? Kahit pasok na lang, babiyahin na naman ako ng malayo. Pero yung makita mong sumisikat yung araw sa silangan, ang gandang biyahe. Gandang biyahe. Panginoon, kahit kulang na yung pera ko, nagandahan ako sa nakita ko. Nakita ko sumisikat mo.
May pangako ang Diyos sa ganyan eh. Ang kanya raw awa, hanggat sumisikat daw ang araw. Araw-araw nga yun. Ibig sabihin nare-renew. Kaya tama yung kanta ng mga bata eh. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal na. Mahal daw ng Diyos ng ibon. Di kumukupas. Ang mga ibon na lumalangoy, na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Kaya sabi, huwag ka nang malungkot. Just praise the Lord. Wala kang makain. Nakita mo yung ibon gumangata ng, di ba, ng buto ng kalabasa. Kainin mo yun. Kalabasa, pwede yun. Kinain, hindi mo siya namatay, di ba? Gusto mo lang kasi ng Starbucks, ng kung ano-ano. Kaya akala mo wala ka nang makain kasi yun yung gusto mong kainin. Pero kung tutusin, kahit nga daon, di ba? Walang-wala ka na. Ganun talaga. Tapos sasabihin natin, hindi tayo mahal ng Diyos. Bakit? Kasi may gusto tayong pagmamahal. Na ang pagmamahal, gusto, ini-spoil tayo. Hindi ganun yung Diyos. Pero lahat ng tao nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Pero may klase siya ng pag-ibig na sagad-sagadan. Ano yon? Yung pag-ibig na dadali ng tao na maligtas. Ngayon, lahat po ba nakakaranas doon? Yun, unfortunately, hindi. Bakit? Kasi yun yung sabi ng Bible. Yun yung... Pero yung biyaya ng ulan at araw, hindi rin deserve yan ng mga tao. Sa oras na magkasala ang tao, ang dapat niya nang gawin, mamatay. Yun ang sabi ng Genesis, di ba? Pero dahil maawain ng Diyos, nag-e-extend siya. Tingnan niyo si Mary Jane Veloso. Di ba 2014, hinatulan ng kalangan natin, masusugi na doon sa Indonesia. Pero na-extend. Si Pinoy pa nun, si Pinoy. Pinli ni Pinoy. Yung papatayin, parang awan yun na. Panahon ni Pinoy. Panahon ni P. Duterte. Ewan ko kung ano nangyari. Piyan niya na. Basta kung ano, di ba? Pero ngayon, sa panahon ni Marcos, ewan ko rin kung ano nangyari, pero parang may pauwi na siya. Di ba? Ngayon, ganun ba mga taga-Indonesia magkukulong sila nang hindi naman talaga convicted? Kaya pagdating sa Pilipinas, ang sabi nitong mga human rights and kung ano-ano, bigyan daw ng clemency. Hindi yun mangyayari. Makukulong lang din yun dito. Pero hindi siya mamamatay. Kasi wala naman death penalty. Kaya nga hindi maproseso-proseso pa kasi ang hingin ng Indonesia, death penalty kasi ang sanction namin sa kanya. Ano ang pangtapat nyo? Ang reclusion perpetua, hindi death penalty yun. Kaya dapat, pagdating dyan, hindi talaga yan makakawala. Sila naman ang nag-uusap dyan. Pero, si Mary Jane Veloso, nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Yun yung point. Napahaba buhay niya, buhay pa rin siya hanggang ngayon, hindi siya namatay, hindi pinahintulutan natin Panginoon. At mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, nagmamanifest sa lahat ng nilikha niya, gaano man kalaki o kaliit ang degree ng pag-ibig na naipapakita niya, lahat yan hindi deserve ng isang tao. At mag-e-end ako sa isang punto na ito. Ang totoong tinawag, may external effect yan. May external effect. Anong ibig sabihin ko nito? Bagamat ang effectual call ay internal work, hindi makikita ng katabi mo na kumikilos ang Espiritu Santo sa loob ng puso mo. Pero, ang epekto niyan, sisingaw, maaamoy, malalaman. Dahil may mga prutas na nakikita sa isang taong tunay na may Espiritu Santo. Galatia 5:22 hanggang 23. Sayin natin. Bago tayo magtapos. Nakikita na babanag, Galatia 5:22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay lang. Ibig sabihin magkakasama. Sapagkat ang
Bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yan. Ano pag-ibig po yan? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa mga tao, pag-ibig sa kapwa. Katuwaan, natutuwa sa Diyos. Kapayapaan, mapayapa siya. Pagpapahinuhod, mapagpahinuhod. Kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Doon pala sa mga fruit na sinabing yan, wala raw nasusulat na pagbabawal. May nakita ba kayong batas ng Diyos o kahit ng tao sa kahit anong lupa, kahit anong bansa na nagsasabi, rule ng bansang to, bawal kang magmahal? Wala, di ba? Kaya sabi, laban sa mga bagay na to, walang kautusan. Bawal kang maging pasensyoso sa bansang Pilipinas, di ba? Wala namang ganun. Kung tutusin nga, ang mga batas natin, pinagtitibay pa yung mga yan. Para ang pag-ibig ay mamutawi, bawal pumatay. Yan ang mga kautusan. Bawal magnakaw. Dahil pag nagnakaw ka sa iyong kamag-anak, kapamilya, mag-aawayan kayo, magtataniman kayo, ganyan ang mangyayari. Pero ang manifestasyon pala ng may Espiritu Santo, isa lang ang conclusion niyan, nagiging mabuting tao. Nagiging. Hindi kapag nagsabing ligtas na ako, wala ka nang makikitang mali sa kanya. Meron pa rin. Ang hirap nun. Ang hirap nun ganun. Meron pa rin. Ngayon, pag nasagad, nagkamali, ang patunay doon na makikita mo, bumabawi ba? Bumabalik ba? Nagsisisi ba? Yun ang pinakamahalaga. Kaya, ang encouragement, yun yung ating exercise. Expected natin na mahuhulog ang kapatid. Dapat huwag mong aalisin sa isip yun. Para hindi ka ganun ka mabigla at maghatol sa kanya ng agad-agaran. Kaya ang ganda na sabi ni Pastor Richard sa ano namin. Kahit ang Kristiyano, makakapatay. Pwede. Pwede. Dahil, hindi pa siya glory. Ngayon, ang challenge doon, pag ba yan nagsisi, na-serve na yung discipline sa kanya, kasama doon, syempre, yung makulong. Kasi justice yun, di ba? Ang sunod nun, ang bearing nun sa believer, matatanggap ba niya yung kapatid? Yun yung. Diba? Kaya ang point, mga kapatid, ay ang effectual call ay madidiscern ng other believers at ang test ay perseverance. Ang totoong magte-test ng pagiging totoong tinawag ng Diyos, pagpapagal ng Kristiyano. Kaya nga hindi natin pwedeng isalang sa ministeryo yung 1 taon pa lang, 2 taon pa lang Kristiyano. Ilaw na ilaw pa yun. Yeah? Yung mga nag-aaral nga, pagdating ng 3rd year, humihinto nagpalit ng isip, di ba? Kung kailan 3rd year na, kung nangyayari yan sa sekular, kahit sa loob ng simbahan, mangyayari din. Kaya ang totoong sukatan ay yung pagpapagal niya. Pagpapagal sa loob ng simbahan. Pero, marami ring dahilan ng pagpapagal, kaya itinitingnan din na, ba't ba nagpapagal to? Baka ba? Maraming classes. Pero kung yung church na yan, kaliliit, wala namang pang-ala-allowance, di ba? Pero nagpapagal yung mga tao. Ang bilis makita. Totoo itong mga tao. Tingnan mo ang isang mangangaral na tumatanggap ng kalaki-laking pera, nagpapagal sa preaching. Kailan lang natin na-test na hindi siya totoo? Di ba? Nung nahuli siya sa ginagawa niya. Ito pala, hindi man pala miyembro ng simbahan, nagpapasto, nagpipreach. Di ba? Hanga pa naman tayo. Nung una, nakikisimpatya ako Pero sa dami ng mga na-expose tungkol sa kanya, nakita yung totoo. Ito pala talaga ang nangyari dito. Tumatanggap kasi siya ng malaking halaga. Kaya siya nagpapagal. Kung totoong nakabawi siya, sana nakikita natin yan, di ba? Tayo na rin.
Pero bahala na yung Panginoon sa kanya. Hindi naman tayo nakatira doon na para masabi natin kung ano siya. Kaya point, mga kapatid, ang effectual call, ina-activate ang tao na tumugon sa Diyos, hindi lamang sa words of prayer. Kasi pwedeng sabihin ng kahit sino ito eh. Tumugon na po ako sa gospel. Nag-pray na po ako. Tinanggap ko na po si Jesus. Pero ang manifestasyon pala nito, ang totoong pagtugon sa tawag, pagtugon ng aktibong pagsusuko ng buhay para sa pagpupuri sa Diyos at paglilingkod sa Kanya para sa kaluwalhatian. Ito ang totoong pagtugon sa irresistible call. Laman ka ng sambahayan ng Diyos. Naglilingkod ka kasama ang mga kasambahay sa Diyos. Ng bahay ng Diyos. Sambayan ng Diyos. Sambayanan ng Diyos. Pero yung bibig-bibig lang, tas nood-nood lang ng TV, di ba? Walang simbahan. Walang nagdidisiplin sa kanya. Hindi rin kilala na miyembro. Di ba? May ganyan pumapasok sa church, hindi mo alam kung anong buong pangalan. Hindi mo alam kung saan nakatira, pero linggo-linggo nandyan. Pero walang aktibong partisipasyon. Baka po, laway mo lang yun na nagsasabing tumugon ka sa Diyos. Kasi ang totoong tumugon sa Diyos, aktibong nagsusuko ng buhay para sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kaya ito po ang huling hamon bago tayo umalis sa paksang ito. Tinawag ka bang mabisa ng Diyos? Tanong yan sa sarili, huwag niyo isipin yung katabi niyo kung tinawag siya. Ikaw, tinawag ba akong mabisa? Kung oo, nasaan ang aking pagpapahalaga? Where is the room? Or anong puwang ng pagiging inactive sa mga gawain ng Diyos? At nasaan ang iyong buhay ng paglilingkod? Dahil yan ang tamang pagtugon. Ang tumugon sa tawag ng Diyos, ang sunod, service. Life of sin. Life under the salvation of God. The next of that is service. Where is your service? Tawag natin ngayon ito worship service. Sino? Pero ang life of service, everyday. Sa vocation, at sa kung ano mga bagay, aktibo tayong nagpapahalaga sa mga gawain na kung saan tayo ay tinawag ng Diyos. Di ba may vocational calling? Tinawag ka sa trabaho mo. Anong klaseng paglilingkod ang magagawa mo para dyan? Tinawag ka para maging miyembro ng isang Reformed Baptist Church. Ano ang maiko-contribute mo sa church para ikaw ay makatulong dahil naglilingkod ka kasama ang mga kapatid sa Angono Reformed Baptist Church? Those are the questions that you may want to answer on your own. And if you feel like you're lacking on your service, as far as the church services are concerned, then what can you contribute? Is your all on the altar? Lahat-lahat na ba ay naibibigay natin sa ating Panginoon? Dahil at the end of the day, hindi totoong nag-enjoy tayo sa Panginoon kung everyday, everything is just a matter of ritual and tradition. It might be a living fire of burning passion towards God. I'm doing this because I love God. I'm doing this because I am with the people loved and redeemed by God. Kaya di magagalit sa kapatid mo. Pag ang nasa isip mo, kinamatayan to ng Panginoon Jesus. At ang galing ni Jesus, kinamatayan tong magaspang na to. Kaya dapat, mahalin ko rin siya. Question?